Pero, of course, may next question naman tayo. This question is coming from Janrel Cidro ng Kapamilya Universe. Janrel, where are you? Babasahin ba niya or are you gonna read it na lang? Basahin ko na lang for Go ahead. Alright. This question is for Andrea Brillantes. Kung yung senior high, it mostly talked about how money and connections work, anong relevant issue naman kaya i-discuss dito sa High Street? Actually, same lang din. Kasi lagi natin iniisip na after 5 years, parang ang dami na pwede magbago and pwede naman po madami magbago, pero sometimes reality kicks in and hindi ganun kadali magbago ng mga bagay-bagay. I think sa role po ni Sky, ang pagiging relevant niya at kung bakit ako minsan nakaka-relate sa kanya is ang dami expectations, especially after college. Parang mag-expect ka na eto na, magsa-start na yung life ko, pwede na akong makakakuha ng promotion, makaka-move out na ako sa parents ko. Pero reality kicks in nga, and hindi siya ganun kadali. Ang trauma, akala natin 5 years is enough. Siguro naka-move on na si Sky, pero hindi din. May time sa matitrigger siya, maaalala niya, magre-relapse siya. So I think madami pong matatouch si Sky na Gen Zs na hindi kung tingin mo na pe-pressure ka, baka pinipressure mo lang sarili mo. And hindi ka nag-iisa dito sa mga bagong graduates dito na dito din sa High Street, makikita nyo na we're all just trying to figure things out. Kami mga fresh grad na bago lang kami sa world na to, na lahat kami nag-a-adjust kasi sanay kami sa 4 walls ng North Fort. Ngayon, mag-work na kami and sasama na kami sa pagbayad ng bill sa family namin. Na ang bigat pala ng responsibility sa outside world nang wala lang sa school. Kasi iba din yung stress namin as students. Ngayon naman as young adults entering the real world na sinasabi nilang work, gano'n. So I think isa yun sa mga sana may tulong ni Sky na alam yun, chill lang, huwag niyo masyado i-pressure sarili ninyo. Actually, parang, di ba lately question yung parang, kailangan bang responsibility ba ng batang tumulong sa magulang right after makapagtapos siya? Medyo malapit din yung writing character mo kung tutulungan mo ba si mama mo kasi, di ba, struggle. Tama. Di ba, ganun, di ba? Hindi yun ngayon direct yung tama bang tumulong pa din ang anak sa magulang even after umalis na siya ng bahay o nag-graduate na siya, parang gano'n? Yes, so ganun nga yung dating niya. And also, I think, sobrang tapang din ng project nito because it talks about a lot of, social issues na hindi naman minsan taboo na sa ating mga Pinoy, no? At saka yung struggle niya sa journalist na parang, di ba, parang hindi mo alam kung si Romnick ba ay may agenda, di ba? And hindi lang po, meron din dito yung, of course, yung kay Roxy, yung teenage pregnancy, na kung gaano kahirap din pag maging single mom, tapos nag-start ka pa na parang teenager ka, and mag-isa ka lang, wala yung partner mo, pero di din natin alam yung partner mo, meron din pinagdadaanan. Lahat po kami dito may kanya-kanyang baggage. So, and tulad lang ng senior high, na sinabi ko, abangan niyo po yung bawat plot ng bawat character dito kasi interesting po yung plots ng characters dito. Hintayin niyo pa yung kila Tommy, kila Kenji, kila Sanya. Kasi katulad lang siya ng senior high, pero parang different font lang. Meron kayong mga dapat abangan sa bawat characters na ayoko pa kasi i-spoil, pero alam kong relevant siya sa issues na nagsastruggle ng mga Gen Zs right now para lang mabuksan namin yung mata ng former generations and ng social media ng viewers natin na hindi pa masyado aware sa mga relevant issues na pinagdadaanan ng mga Gen Zs. Did you deliberately direct with your creatives, deliberately identify socially related issues? Yes. Dahil doon ka naman nagsimula? Yes, we did. Parang ganon. Before si Kian, I'd like to ask si Rance naman muna. Rance, although ikaw yung nag-treat kay Dimpo sa first sa hospital, di ba? You were nurse ka rito, di ba? Yes.
Okay, so how was... Nurse ka rin naman nung una, di ba? Yes. So, hindi Actually, parang gumalaw ngayon ang character ako mo. ay head Charot. nurse na. Head nurse na po ako. Ay, head nurse Na-promote na na kayo. na-promote na po ako, guys. So, ayun. So kaya ikaw yung tumutulong mag-provide para kay Argos. Yes, bale, as an ate, syempre parang ako pa rin yung nanay niya talaga eh. So parang Totoo. dalawa talaga kami dito. Alagaan si Argos. At yun nga, kagaya nung sabi ko doon, yun, nagpapalitan kami. Kasi nga, nurse na rin si Roxy. So, ayun. Excited ako Ay, sa... nurse ka na! Yes! Oh, sorry. Yes, nurse na rin Sorry siya. ha. Okay, sige lang. Go ahead. So, yeah. Oy, sandali lang naman. Pag-proseso ko muna, no? Marami kasing nangyayari. Oo, ang dami nangyayari sa show na to. Go ahead, Brans. Yes, ayun. So, excited din ako na makita yung maturity ng kapatid ko, di ba? Okay. At as an ate, talagang sa totoong buhay, gano'n naman talaga yung gagawin mo eh. Kahit lumaki na yung mga niyan, nakaguide ka pa rin talaga. So, okay ka talaga ng Onat Diaz. Oo, oo talaga. Kung nasan si Direk Onat, nandyan ako. Husay ka naman na. Yes, thank you so much po. Besides yung Princess Sarah, baka po meron kayong charot lang. Although, 5 years ago, ang issue mo sa family, di ba? With, galit ka kay... Galit ako Anti-ano ka? Upo ka na Hindi, dito. acceptance kay Z. After Kay Gerald, tsaka, ay hindi, kay Tim, pero meron din po kasi kaming kaguluhan ni Elmo last season. So, after po ng 5 years, parang nag-settle kami into this situation. Na hindi namin napanood kanina. Hindi pa. Alright. Opo, yes, the why nga po. Kaya bakit ako hindi umalis? Kasi nung season 1, malinaw na malinaw po sa akin yung plano na aalis ako. Dadalhin ko si Tim. Ano man ang mangyari. Ganun. But, hindi po ako umalis. After 5 years. Canada, no? Canada. Opo, for Canada. At ayun na nga po, wala na po si... muntik na ako. Yan. Basta may pagtanggap naman pong naganap sa amin. Pero, some kind of sige. Mahirap naman. Ang ganda lang Ganun, muna. some kind of Si Elmo ba still the same accepting dad after 5 years? Or baka ikaw naman the other way around na? Ako, hindi. Ganun pa rin syempre. Dahil considered, considered na tatay ako. Kahit nung... Hindi, pero kasi accepted ko naman yung anak ko. Kahit sa ang eksena nga namin ito ni Angeline, natutuwa ako kasi yung parang sapel yung natin, tirahan. Oo. Parang... So masusunod si Tim? Yung parang... Alam mo si Jet? Sapel yung yung parang binabasag ko yung niya. Yung gano'n. Parang binabara-bara ko siya. Oo, gano'n. Kasi imbis na mauwi kami sa awayan, binabara-bara ko na lang. Kaya I'm looking forward nga sa mga ganung mga eksena namin kasi mas nakakatuwa siya at saka parang kinakapitan yun, ay mga gano'n na... gang lang naman mga eksena. Wait, mawawala ko. Parang yun na yung love language namin. Yung sungitan, di ba? Oo. Okay, tama naman. Iba din ang binibigay, no? At ang matampuhin, thank you Elmo, ang matampuhin si Kian. Loving pero, lagi kang, di ba may issue, content keyboard lang, paringgan, parang lagi kang Okay, parang feeling ko dahil iba rin yung pinagdaanan na ng relationship ni Tanya tsaka ni Brandon through the years. Parang, Brandon, right? Parang ngayon iba na rin yung karga niya, iba yung responsibilidad dahil magkaka-baby sila. Kung dati parang happy-go-lucky na bahala na yung siya dun sa responsibilidad di ba? So, yung decision making ni Brandon, siguro maapektuhan kung ano man yung pagdadaanan nila ni Tanya. So there's more dun sa character ng yung ganyang character na napanood namin sa first 2 episodes ni Brandon. Di ba, direct ko na, the writers, yung Parinig.com tayo. Hindi, based sa joke lang yun. Kasi sa kwentuhan namin nila, direct, yun din yung parang gusto ko i-share sa inyo na yung proseso namin this time, with Direk Onat and with Direk Lino coming in, parang
iba yung kung paano namin pagchismisan yung characters, kung paano namin pagkwentuhan kung ano yung nangyayari sa kanila at kung bakit, yun yan, bakit ginagawa to at saan pupunta to, ano yung mga pintuan na mabubukas at magsasara. Parang yun yung, for me, very refreshing dahil napag-uusapan talaga kung saan namin very intentional to ngayon, yun yung pansin ko, diferensya na siguro sa senior high. Yung intention ng bawat character, since may pinagdaanan nga silang mabigat, after 5 years, eto sila ngayon, ibang tao na sila eh. True. Ibang tao na, 5 taon na dami na nangyari. So, I think yung magkakaalaman kung yung mga puso at yung utak ba at yung kaluluwa ng bawat character in place pa rin o like principles and stuff. So, yun yung nagpa-interesting for me. Miss Angel, please share. Iba kayo ni Brandon ngayon na after 5 years, medyo buntis ka lang, kaya hirap ka sa, di ba? Feeling ko kaya may ganong insecurity si Brandon. Ayun, insecurity, tama. Kasi nga, there's a baby on the way. Pero as a provider, bilang he's the man of the house, medyo nagkukulang siya doon. So, feeling ko, konting may masabi lang ako, sensitive siya kasi feeling ko pinapatamaan ko lagi yung pagiging provider niya at pagiging soon to be real father niya to our child. Kaya siya madaling magtampo. And Tito EJ, ang ganda rin talaga nung timeline. Ulit naman ako. So sorry, Tito EJ, no? Masyado kang seryoso. Oo, intense ako nakikinig. Pero ang ganda rin nung storyline ni Miss Angel dito. Kasi ano rin siya, social issue din siya. Di ba pagkabuntis ka, you wanna join the workforce, talagang hindi ka talaga matatanggap kasi iba yung pagtanggap natin dito or in other places, right? So isa nga yun sa mga deliberately ginagawa ng high street na dati pang ginagawa ng senior high. We touch on issues katulad ng mga ganyan na nadaranasan natin. Kung dati nararanasan sa eskwelahan, dito nadadanasan natin sa workplace and sa society. So we try to touch on those issues and hopefully bring awareness to the viewers. Ajit ka dito no kasi buntis ka pa. Kaya lagi kami inaano ni Brandon. Hormones ko crazy. Lagi yung sinasabi ni Direk Lino pag kami numotivate niya ako. Sabi niya, sipin mo na yung hormones mo. Ay, yung isa rin na shot namin, sabi ko sa kanya, buntis ako, di ba? Mag-tiis ka. Sabi ko yun sa kanya. Ang cute ng linyang yun. Totoo kasi. Yun, oo. Hindi, tsaka pero bata pa lang. Senior high pa lang, ajit naman talaga si Tanya. Yun. Of course, ito EJ, nandito rin sila Jala Atayde. Oo, tanong natin. Ang feeling ng We wanted to know, kasi kanina nasabi nga ni Andrea na parang kakaiba din yung itatakbo ng characters ni dito. So, you wanna share something? Si Jella muna, bukod sa kakasal ka na, engaged. What else can we expect from Sanya? Kasi parang kayo yung nag-reunite ng grupo. Oo, eh. I think... okay. You don't have to share kung baka I guess, yeah, I'm just scared. But, okay. Just scared. Because this one's like a lot. All I can say is, Sonya's a lot different now because of what has happened to her. And I think na-release naman yun which was released in the webisodes. So, yun nga po, namatayan siya ng parents. She lost everything from the really, really happy girl who just wanted to help everyone. There was Genji who was willing to help her. So yeah, she is now the girl who needs the help. And yeah, I'll stop there. Yun muna. Yeah. Very exciting pa rin. Kench tuloy. Tommy. So ayun, napaka-laki din nung pagbabago kay Kenji. So, medyo mamimiss ko yung pagka-marites niya. Sana ganun pa rin siya. Sure ka na. Pero, ganun din, hindi rin ako pwede mag-share masyado. At least, di ba? May pupuntahan pala. Yun, basta nakakaloka lang talaga ang mga pagbabago. Marami din kasing pwedeng magbago sa loob ng isang taon lang sa isang tao. So kung ito, 5 years yung jump, tapos nag-engage siya kay Sanya, parang nung pinitch sa amin to, grabe yung reaction namin. Hindi kami
pinag-usapan namin ni Jella na, nung nalaman namin season 2, oh my gosh, dapat may feeling namin may kasal ko. Ito kaya si Tim Poch or baka mauna si Roxy. Yun pala kami. So parang very surprising for us and yun na lang din maabangan yung maraming surprises na paparating. And of course, kasama din natin sila. Yes. During the pitching, they couldn't pitch for like a good 3 minutes because the first thing they told us was we were gonna get married and we were just screaming the whole time. Hindi po sila makapitch sa amin kasi nagsisigawan na kami. It was me, Tommy, Cyril, and Miggy in the room. And then they just waited for us to settle down kasi hindi po namin yung process and hindi rin po kami makapaniwala. But then we're here now. So yeah. Okay. May question ba for the new cast members? Yes, kasama natin of course. Sila Ralph De Leon, we also have AC Bonifacio and Harvey Bautista. Ano ba? Bago talaga sa set, no? So, how was it, like your experience dito sa set ng High Street? Ralph, first teleserye mo to, right? Opo, first teleserye. Hindi ka ba na-intimidate sa mga, di ba? With the Aquinos, the Romanas, and the Abad Santos SSS, di ba? Opo. Siyempre po, nakaka-intimidate kasi bilang bagong artista nga po. Going into a season 2, first of all, and second, a show with household names of this industry. Grabe po talaga yung na-feel kong, hindi pressure, but at the same time, I was like, marami akong matututunan dito. Kasi lahat ng castmates ko, lahat ng mga director ko, producers, and everyone around me, lahat po experienced, and they've gone through this time and time again. So, sa akin po, it's really gonna be a learning experience. And so far, it's been an absolutely wonderful set. Kasi nung naka-work ko po sila Direk Ona, sila Direk Lino, and yung workshops po with Miss Angeli, I'd really just do my best to try and absorb everything. And hopefully, mag-translate po sa future episodes po ng High Street. Sana maging another Tommy or another Miggy ka rin na naging mainstream talagang actors na talaga, di ba? Oo, kasi ang husay pala, kailangan lang palang matap yung... May naturalesa siya direct, si Ralph, na parang na parang Miggy noon, na parang sabi ko, direct, ang kuha-kuha niya, lumabas yung kuha ng Miggy. Lalo na pag-close up, Tito EJ. Sino si Ralph? Mamaya lalapitan ko siya. Of course, we also have AC. Ay, given na to naman, si AC naman, napakahusay nito. Lagi po akong kinakabahan on set or even when they text na may taping po, I'm like, oh no, I'm so scared. Because these are really top-notch actresses and actors and directors din po na pinapanood ko na po, bata pa po ako. Sinong idol mo dito sa mga Si Sai po sa Agua Bendita. Sinabi ko na po to sa kanya. I've watched all of them since I was a kid back in Canada. Kaya, it's such an honor really to go on set and work with these actors. 58% yung Agua Bendita. Because aside from them being such amazing actors and actresses, they're beautiful human beings, beautiful souls, who have really welcomed us onto set with open arms. And it's been such a great experience. Lagi po akong kinakabahan po talaga. But I've learned so much and they've helped me grow and discover more within myself. Lyric and beat pa lang, mahusay ka na. Ay, thank you po. And working with Blight, of course, again, it's like a small step into being comfortable, being in your show. Alright. Harvey, may pagka-natural din itong si Harvey pagbibitaw ng salita. Ang lakas ng natin. Diba? Ayan, even sa trailers. Go ahead, Nak. Ayun, iba kasi yung pressure going into a show na may established cast na yun nga, may season 1 na po sila. There's a bunch of lore na established na from season 1. Tapos jumping into season 2 as new characters. May pressure yun, I guess, for me personally to be able to fit myself in to the cast and syempre direct to be able to get close to the cast and understand the character and communicate with direct. But it's been amazing. So far, it hasn't been as bad or as nerve-wracking as I thought it would be. It's been amazing. So yun, gusto ko pasalamat sa inyo guys. Thank you for welcoming us. It means a lot to us. So yeah, it's been amazing so far.